Maaga pa lang ay gising na si Andrea Brillantes sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa ikatlong palapag ng isang lumang apartment sa Maynila. Tahimik ang paligid, tanging mahinang ugong lang nga sasakyan sa EDSA at tunog ng electric fan ang maririnig. Agad siyang nakasikaso. Kape, pandesal na may palaman na keso at maikling panalangin bago pumasok sa trabaho. Iyan lang ang araw-araw niyang routine. 27 taong gulang na si Andrea. Hindi siya yung tipong mapapalingon ang lahat kapag naglalakad sa mall. Simple siyang manamit, madalas naka-ponytail at bihira make-makeup, maliban lang kung may okasyon. Pero may kakaiba sa kanya, may katahimikan at lalim ang kanyang na mata. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig sa nakakaliw na kwentong ito. May dedikasyon siya at hindi madaling sumusuko. Sa probinsya sa Batangas nakatira ang kanyang nga magulang. Magsasaka ang ama, tendera sa palengke ang ina. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Mula nang makapagtapos ang vocational course sa hairdressing, agad siyang nagpunta sa Maynila para maganaping trabaho. Hindi siya nangarap ang malaki para sa sarili. Gusto lang niyang makatulong, makapag-ipon at balang araw ay makapagpatayo ang maliit na salon sa kanilang bayan. Ang salon na pinagtatrabahuhan niya ay nasa gilid ng isang mataong kalsada. Hindi ito sosyal, maliit lang, pero may 3 upuan, 2 salamin at isang lumang aircon na minsan gumagana, minsan hindi. Medyo luma na ang karatula pero kilala na ito sa lugar. Alas 9 pa lang ay nandun na si Andrea. Siya ang unang dumating. Ate Glenda, ako na po magwawalis. Si Glenda ang may-aring salon, 40 anyos, masayahin at parang pangalawang nanay ang trato kay Andrea. Maaga ka na naman, Inday, hindi ka ba napapagod? Abay minsan maganda ring magpahinga at ay spoiled ang sarili. Hindi naman po. Mas okay na yung mas maaga para maayos agad ang lahat. Tahimik niyang hinanda ang nagamit, gunting, suklay, hairdryer, tape. Inayos niya ang mabuti ang shampoo at conditioner sa estante. Sa ganitong simpleng gawin, nakikita ang pagiging maingat niya. Hindi siya bara-bara. Parang bawat kilos ay may disiplina. Bandang alas 10 ng umaga nang dumating ang unang customer, isang matandang lalaki na regular na nagpapagupit. Sinundan pa ito ang 2 estudyante. Abala ang buong salon, napupunong halakhakan at usapan ang maliit na espasyo. Bandang alas 11, habang tinutuyo ni Andrea ang buhok ng isang kliyente, bumukas ang pinto ng salon. Pumasok ang isang lalaking hindi pa niya nakita dati. Matangkat, maayos manamit, naka-long sleeve na kulay abo, nakapantalon na itim at may relo na halatang mamahalin. Malinis ang sapatos at maayos ang pagkakatupi ng manggas. Hindi siya mukhang mayabang pero may dating na hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Saglit na napatingin si Andrea. Hindi dahil gwapo ito kundi dahil tila hindi ito sanay sa ganitong klase ing salon. Magandang umaga po. Gupit po ba? Tanong ni Glenda. Oh, may available ba? Napangiwi si Andrea nang makitang tinuro siya ni Glenda. Si Inday na lang ang bahala sa inyo. Inday, tapos ka na ba? Opo, ate. Lumapit si Andrea at ngumiting maayos. Dito po sir. Umupo si Alden Richards sa upuan sa harap ng malaking salamin. Saglit silang nakatingginan sa refleksyon. Anong gupit po yung gusto niyo? Kahit trim lang. Yung maayos pero hindi halatang bagong gupit. Marami pong ganyan, sir. Pero ako na po ang bahala. Gagawin ko ang lahat para mas maging pogi pa kayo. May tiwala naman ako sayo. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam si Andrea sa simpleng sagot na iyon. Parang hindi lang tungkol sa gupit ang ibig sabihin. Tahimik muna sila habang sinisimulan niya ang paggupit. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Minsan madaldal ang customer, minsan tahimik. Pero ang lalaking ito tila may gustong sabihin pero pinipigil. Matagal ka na dito, 3 taon na po. Hindi ka ba nagsasawa? I mean, paulit-ulit mo yung ginagawa. Hindi naman po. Gusto ko po kasi talaga ang ginagawa ko eh. Bakit? Pangarap mo ba ito? Pangarap ko pong makaroon ng sariling salon balang araw sa probinsya namin. Kahit maliit lang,
Sapat na po sa akin iyon. Sa probinsya, dun po ang pamilya ko eh. Maganda iyon. Hindi lahat may malinaw na plano sa buhay. Kayo po, ano po ba ang plano niyo? Ako, marami. Pero minsan kahit anong plano mo, may mega bagay na hindi mo kontrolado. Hindi na nagtanong pa si Andrea. Ramdam niya na may lalim ang sagot na iyon. Habang tinatanggal niya ang nalaglat na buhok sa balikat ni Alden, napansin niya ang singsing sa daliri nito. Simpleng gold band. Saglit siyang napaisip pero maya-maya ay isinawalang bahala iyon. May gusto pa po ba kayong ipagawa? Baka gusto niyo po ang konting style sa gilid. Ikaw ang bahala. Mukha ba akong may asawa? Nagulat si Andrea sa tanong nito. Hindi niya inaasahan iyon, siguro dahil nakita siya nitong nakatingin doon kanina. Hindi ko po alam eh. Bakit? Hindi naman po nakasulat sa noniyo. Napatawa si Alden. Matagal na kaming hiwalay. Diretso ang pagkakasabi nito. Walang pag-alinlangan. Sandaling natahimik si Andrea. Hindi siya apektado pero may kung anong kumirot sa loop niya na hindi niya may paliwanag. Bakit ba niya nararamdaman iyon gayong kanina lang naman niya ito nakilala? Mabuti naman po. Mabuti ba? I mean, nakakalungkot naman po iyon. Okay na rin naman ako ngayon eh. Napatingin siya muli sa salamin. Sa pagkakataong iyon, hindi lang gupit ang nakikita niya, may lungkot sa mga mata ang lalaki. Natapos ang gupit. Okay na po, tinignan ni Alden ang sarili sa salamin at tumanggo. Magaling ka. Salamat po. Nakbayat ito ang higit pa sa presyo ang gupit. Sir, sobra po ito. Tip. Hindi naman po kailangan eh. Gusto ko. Hindi na siya nakipagtalo. Tinanggap niya ang pera bago lumabas ang salon. Tumingin muli si Alden kay Andrea. Babalik ako. Salamat po. Hindi niya alam kung bakit. Pero nang umalis ang lalaki, tila may naiwan na hangin. Isang tanong, isang simula. At sa araw na iyon, nagsimula ang isang kwentong hindi niya pa alam kung hanggang saan hahantong. Sa simpleng salon sa gilid ng kalsada, sa pagitan ng gunting at salamin, unang nagtakpo ang dalawang taong parehong may kulang sa buhay at parehong hindi pa handang aminin ang katotohanan. Lumipas ang isang linggo matapos ang unang pagpunta ni Alden sa salon. Para kay Andrea, isa lang iyon sa maraming araw, na pare-pareho ang takbo. Gising ang maaga, pasok sa salon, magupit, magkulay, magplansa at umuwi. Tumawag sa probinsya bago matulog. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ni Andrea. Iyon ang bumalik si Alden. Bandang 2:00 ng hapon, tahimik ang salon. Wala masyadong customer dahil mainit ang panahon. Si Glenda ay nasa likod, nagbibilang ang kita habang si Andrea ay naglilinis ang suklay. Bumukas ang pinto kaya napatingin sila dun. Magandang hapon, hindi na siya nagulat sa boses nito. Parang nakilala na agad ang pandinig niya. Magandang hapon po, sir. Ay, magiging suki na yan. Hindi. Ikaw na ulit. Mukhang ikaw ang binabalikan ng lalaki dito eh. Umupo si Alden sa parehong upuan. Ang bilis naman po ang tubo ng buhok niyo, sir. Excuse lang yan. Excuse san, para makita ka ulit. Hindi agad nakasagot si Andrea. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng biro. Mature na ang lalaki, hindi yung batang nagpapatyut lang. Sir, baka marinig kayo ni Ate Glenda. Wala naman akong sinasabing masama. Tahimik siyang nagsimula sa pagupit kahit hindi pa man talaga kailangan. Mukhang mayos pa naman po ang buhok niyo. Sabi ko nga, excuse lang eh. Sa salamin nakatinginan sila. May kakaibang kumpiyansa si Alden kapag nagsasalita. Hindi siya bastos. Hindi siya padalos-dalos pero direkta. Hindi ka ba tinatanong ang boyfriend mo kung sino ang madalas magpagupit dito? Wala po akong boyfriend, bakit? Sa ganda mong yan, hindi ko pa po priority eh. Ano ang priority mo? Pamilya ko, ang pag-ipon para sa pangarap. Ilang taon ka na ba? 27 po. Hindi ka ba natatakot maunahan ang panahon? Malapit ka na ring lumampas sa kalendaryo. Napangiti siya ang bahagya. Mas natatakot po ako na walang may padala sa probinsya. Natahimik si Alden. Sa oras na iyon ay naiintindihan niya ang babae. May pangarap at pamilya ito. Normal lang na ganun. Mabigat ba?
Hindi naman. Pinili ko to eh. Hindi lahat kayang pumili ng responsibilidad. Habang ginugupitan niya ang gilit-ing buhok ni Alden, napansin niya ang pagod sa mukha nito. Maayos ang itsura pero may lalim ang eyebags, parang kulang sa tulog. Mukha po kayong pagod. Halata. Sa mata po, marami lang iniisip. Trabaho at personal na buhay. Mabigat na sagot niya. Hindi na siya nag-usisa pa. Matapos ang paggupit, hindi agad tumayo si Alden. Pwede bang magtanong, ano po iyon, masaya ka ba? Hindi iyon karaniwang tanong ng customer kaya nangunot ang ni Andrea. Simple lang ang buhay ko. Sapat na iyon. Iba ang sapat sa masaya. Ikaw po ba, masaya ka ba? Ngumiti si Alden pero hindi umabot sa mata ang ngiti nito. Matagal na akong hiwalay. Nasabi niyo na po. Hindi ibig sabihin na masaya ako. Natahimik si Andrea. Ramdam ang bigat nga sinabi nito. Hindi ko po alam kung ano ang tamang sabihin sa ganyan eh. Wala naman akong hinihinging sagot. Tumayo ito at nagbayat muli. Sobra ang inabot nito. Sir, sobra na namang po ito. Hindi ko binibili ang serbisyo mo. Ano po ang binibili niyo? Yung pakiramdam na may nakikinig. Hindi alam ni Andrea kung paano sasagutin iyon. Lumabas si Alden na may bahagyang lungkot sa mukha. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagpunta ni Alden. Minsan nagpapatrim, minsan hair treatment, minsan wala talagang kailangan. Nagpapalinis lang daw ang bato. Naging natural na ang usapan nila. Mas naging close sila. Anong ginagawa mo kapag day off mo? Naglalaba, namamalengke, minsan nanonood ang Korean drama. Wala kang barkada na pwede mong puntahan, meron pero iba na ang priorities eh. Nakikita lang kami kapag may oras. Hindi ka ba nalulungkot? Sanay na po ako. Hindi dapat sanayan ang sarili sa lungkot. Sa bawat pag-usap nila, mas nagiging personal ang mga tanong at pag-usap nila. Isang hapon, wala halos tao sa salon nang dumating si Alden. Nakita na naman ni Andrea ang kakaibang titik ni Glenda sa kanila ni Alden. Pwede ba kitang yayain magkape? Natigilan siya. Alden, hindi naman masama ang magkape ah. Napatingin siya kay Glenda na nakangising tumango. Sa labas po, paano kung makita tayo ang dating asawa mo? Hindi ko naman tinatago eh. Mas lalo po dapat na hindi. Natatakot kasi talaga siya. Baka bigla niyang maisip na ikumpara ang sarili sa dating asawa nito. Sandaling natahimik si Andrea. Malamlam siyang tinignan nito. Alam mo ba kung anong pakiramdam ang may kasama ka pero mag-isa ka pa rin? Hindi po. Kasi simula nang lumabas ako at mag-isang namuhay dito ay nasanay na po akong mag-isa. Good for you. Kasi ako, kahit ang dami kong kasama, pakiramdam ko nag-isa pa rin ako. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman niya o simpatya para dito. Hindi po ako ang solusyon sa problema niyo. Hindi kita ginagawang solusyon, Andrea. Ano po, pahinga? Ginagawa kitang pahinga ko. Napahigpit ang hawak niya sa suklay. Hindi niya gusto ang tunok ng salitang iyon. Hindi po ako ang pahinga niyo. Nandito ka lang para ipaayos yung buhok mo. Unang beses niyang narinig ang pangalan niya mula sa labi nitong walang pag-alinlangan. Hindi kita minamaliit pero mali po. Anong mali? Yung paglapit niyo. Hindi kita pipilitin pero babalik pa rin ako. Tumayo ito at tinitigan siya. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Andrea. Sa maliit niyang kwarto, nakatitik siya sa kisame. Hindi siya inosente. Alam niya ang takbo ng ganitong sitwasyon. Hiwalay ito sa dating asawa. Pero maari pa sigurong ayusin iyon, kahit anong paliwanag, kahit anong lungkot ang kwento nito, malinaw ang katotohanan. Pero bakit sa tuwing nag-usap sila, parang may bahagi sa kanya na gustong makinig pa? Kinabukasan, pumasok siya sa salon na may determinasyon. Hindi siya papayak na maging dahilan ang pagkasirang kahit ano, pero hindi niya kontrolado ang pagbalik ni Alden. At nang sumunod na linggo, muli itong pumasok. Mismo ako, hindi naman. Natawa si Alden at bahagyang ginulo ang buhok niya. Sinungaling, hindi ako nagsisinungaling. Tinitingnan mo ang pinto kapag bumubukas. Gulat na napatingin siya kay Alden. Napansin ko, hindi kita hihilahin sa gulo.
Makahulugan ang saat ni Alden na naintindihan naman niya. Pero nasa gitna na ako, Alden. Hindi pa. Sa salamin, kitang-kita niya ang sarili. Isang simpleng babae na gustong mabuhay ang tahimik. At isang lalaking may komplikadong buhay na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi pa niya alam pero sa bawat pakbalik ni Alden, mas lumalabo ang linya sa pagitan ng tama at mali. At sa susunod na mga araw, hindi na lang ito simpleng pakbisita sa salon. Ito na ang simula ng isang relasyon na pareho nilang hindi kayang pigilan. Mula nang sabihin ni Alden na hindi niya hihilahin si Andrea sa gulo. Lalo pa itong naging madalas sa salon. Parang kabaliktaran ang pangako ang nangyayari. Halos araw-araw na itong dumadaan, minsan umaga pumasok sa opisina, minsan tanghali, minsan gabi bago maksara ang salon. Laging may dahilan, laging may dala. Lunes ang umaga abala ang lahat sa salon, may nakpapakulay, may nakpaparebon, may nakpapagupit ing bata nang biglang bumukas ang pinto. Good morning ladies, may hawak itong 2 kahon and donut at isang paper bag na may kape. Ay naku, sir, hindi na naman po kayo nakpahinga. Tanong ni Glenda sa lalaki, dumaan lang po, baka nagutom kayo eh. Naktawanan ang nga staff. Sir, parang may pinupuntahan talaga kayo dito ah. Parang ganun na nga pero magpapagupit ako. Tumingin ulit ito kay Andrea na nun ay kunwaring nagfo-focus sa pagupit ing estudyante. Naku, hindi naman po naubos yung buhok niyo sa. Araw-araw ba naman kayo nakpapagupit eh? Natatawang saat ni isang staff dun. Napakamot ang ulo ni Alden. Umiling ito sa kanila. Libre ba ang haircut kapag may pasalubong? Imbes na itanong nito sa dalaga. Hindi po. Mas mahal pa nga eh. Natawa ang lahat. Hindi niya maiwasang ngumiti kahit anong pilit niyang seryosohin ang sitwasyon. May paraan si Alden para pagaanin ang paligid. Pagkatapos niyang matapos ang customer, lumapit siya kay Alden. Hindi pa naman kailangan ang buhok niya ang gupit eh. Hinawakan niya ang maiksing buhok nito. Maiksi na ngayon eh. Ano pang gugupitin diyan? Sabihin mo na lang na gusto mong kalbuhin yan. Handa naman ako eh. Ito oh. Handa naman ang nga gunting ko. Inikot niya sa sarili ang gunting niya na ikinangiwi ni Alden. Hindi buhok ang dahilan kaya ako nandito. Alam ko. Busi ka ba? Lagi naman eh. Sa trabaho lang ba? Hindi siya sumagot agad. Hindi, bahala ka muna diyan ha. Kami na dito. Napatingin siya kay Glenda nang maksalita ito. May makahulugang ngiti si Glenda habang iniiwan silang dalawa. Umupo si Alden sa upuan. Trim lang para hindi halata. Yung konti lang para may dahilan pa ako bukas. Ano ang hindi halata? Na dinadayo kita. Alden, seryoso ako. Ako rin seryoso sayo. Habang ginugupit niya ang buhok nito, napansin niyang pagod na naman ang mukha nito. Lat ka na naman bang umuwi kagabi? O, sa trabaho, nag-overtime. At sa bahay. Huminto saglit ang kamay niya. Hindi ko gustong marinig yan. Pero bahagian ang toto. Hindi ako bahagi ang dapat mong takbuhan. Hindi kita tinatakbuhan. Pinupuntahan kita dahil ikaw ang pahinga ko. Nanahimik siya. Hindi niya alam kung bakit may kirot tuwing ganito ang usapan nila. Samga sumunod na araw, lalo pang naging malinaw ang intensyon ni Alden. Minsan may dalang bulaklak ang lalaki. Isang hapon, dumating ito na may hawak na maliit na bouquet ing puting roses. Naku, may pa-flowers pa, asar ni Glenda nang makita ito. Sir, sinong maswerteng bibigyan? Saat naman ang baklang staff, na alam naman nila kung sino ang pinupuntahan ni Alden doon. Diretsong lumapit si Alden kay Andrea. Para sayo. Nakinit ang pisngi niya. Bakit? Wala lang. Naalala kasi kita kapag nakikita yan. Hindi ako sanay sa ganito. Iyon talaga ang toto. Sa ilang taon niyang nabubuhay sa mundong to. Iyon ang unang beses na may nagbigay sa kanya ang bulaklak. Masanay ka rin. Ayokong masanay dahil baka masaktan lang ako. Kaya huwag mo akong sanayin. Bakit naman? Kasi hindi tama eh. Mali ba akong alalahanin ka? Mali kung may nasasaktan. Hindi agad nakasagot si Alden. Ay naku, parang teleserye kayo diyan ah.
Sabat ni Glenda na kanina pa napapangiwisam nga pinagsasabing dalawa. Paano ay talagang sa harap pa niya ang nga ito nagsasagutan, naktawanan ang nga staff pro ramdam ang bigat sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi halos maksara na ang salon nang dumating si Alden. Wala siyang dalang pagkain o bulaklak. Mukhang pagod. Parang may mabigat na iniisip. Anong nangyari? Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik lang ang salon kaya humina ang boses nito. Nasa likod din ang ibang staff. Dito lang. Umupo siya sa upuan sa tapat nito. Nag-usap kami ni Maymay. Natahimik si Andrea. Si Maymay ang dating asawa ni Alden. Nakilala niya si Maymay dahil minsan na itong naikwento ni Alden sa kanya kapag silang dalawa lang. Minsan kasi ay napag-usapan nila ito. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Mas lalong bumigat ang hangin para kay Andrea. Pigil na pigil niya ang sarili habang nakatingin dito. At matagal na raw niyang alam. Alam ang ano, na may iba na akong kinakausap. Hindi niya alam kung sino pero ramdam niya at sinabi niyang suportado niya ako. Hiwalay na talaga kami. Hindi ako proud sa part na yan. Alam ko. Kaya hindi ko alam kung talagang wala na eh. Andrea, lumapit ito ang bahagya sa kanya. Wala na talaga kami pero hindi pa tapos. Malapit na. Inaayos ko ang annulment. Huwag mong sabihin para sa akin yan. Oh, para sa'yo at para sa sarili ko din. Pagod na ako sa relasyon na wala ang galaman eh. Pero kasal pa kayo. Papel na lang, Inday. Pero alam kong nasasaktan din siya. Natigilan si Alden. Sa mga sumunod na linggo, naging mas lantat ang pagpunta ni Alden. Kahit busy sa opisina, dumadaan siya. Minsan nakasuit pa, minsan may hawak na laptop. Sir, hindi ba kayo napapagalitan sa opisina? Tanong ang isang staff at umiling si Alden. Boss ako eh. Ay, kaya pala. Napatango-tango ang bakla. Hindi mo kailangan magpunta dito at magpanggap na gusto mo ako. Bulong ni Andrea na kinaseryoso ni Alden. Hindi ako nagpapanggap. Busi ka. May buhay ka. May responsibilidad ka. Kasama ka doon sa lahat. Huwag mong gawing sentro ang mundo mo sa akin. Alden, dahil sa ngayon hindi pa ako sigurado. Hindi naman eh. Ikaw ang pahinga ko, Andrea. Alam mo yan, ayokong maging pahinga. Gusto kong may paninindigan ka. Gagawin ko. Kailan? Wala siyang nakuhang sagot. Isang hapon matapos magbigay si Alden ng pagkain sa staff, hinila siya nito sa isang sulok ng salon. May tanong ako. Ano iyon? Kung malaya ako, gugustuhin mo ba ako? Bakit mo tinatanong? Kasi gusto kong malaman kung may patutunguhan ang lahat nito. Alden, hindi ako ang sumugal dito pero may nararamdaman ka. Natahimik siya. Hinaplos ni Alden ang mukha niya kaya bahagyang napapikit siya. Sabihin mo, oh, may nararamdaman din ako, Alden. Mahal mo ba ako? Hindi ko alam kung kailan nagsimula eh. Tumingin siya sa mga mata nito. Pero oh, Alden. Nang bumagal ang oras para kay Alden, parehong malakas ang tibok ng puso nila habang nakatitik sa isa't isa. Hindi, pero hindi sapat ang pagmamahal kung mali ang simula. Ayusin ko. Siguraduhin mo lang. Para sa atin. Para sa tama. Habang papalayo si Alden sa salon ng gabing iyon, ramdam ni Andrea ang bigat ni pinasok niyang sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagdalaing bulaklak. Hindi na ito simpleng pagbisita. Ito na ang punto kung saan pareho na silang may inaamin, may pagmamahal. Pero hindi pwede dahil may sabit, at sa bawat araw na bumubukas ang pinto ang salon at pumapasok si Alden na may dalang ngiti, pagkain o bulaklak ay mas lumalalim ang damdamin nila sa isa't isa. Ilang araw matapos ang pag-amin nila sa isa't isa, mas naging tahimik si Alden sa salon. Hindi na ito ganun kadalas magsalita. Mas nakatingin, mas nakmamasid, parang may binabalak. Isang hapon habang naglilinis si Andreang suklay, dumating si Alden na nakalong sleeves at slack, hindi pang opisina ang dating. Parang may lakat. Libre ka ba sa Sabado? Tanong nito. Hindi siya agad tumingin. Depende. Depende saan? Kung saan mo ako dadalhin. Sa Batangas. Batangas. Bakit? May restoran doon na gusto kong subukan eh. Tahimik. Maganda ang view. Gusto kitang isama. Alden,
date tayo. Hindi ba masyadong Masyadong mabilis, masyadong totu. Masyadong delikado. Isang gabi lang naman, hindi. Iuwi naman kita. Pangako ko, saka ikaw at ako lang, paano kung may makakita? Walang nakakakilala sa atin doon. Hindi iyon ang punto pero hindi niya na sinabi. Matagal ang katahimikan bago siya sumagot. Anong oras? Masayang sinabi ni Alden ang oras. Sabadong hapon na iyon. Tumigil ang itim na sasakyan ni Alden sa harap ng apartment ni Andrea. Nakasuot siyang simpleng off-shoulder na beige dress. Hindi mahal pero malinis at bagay sa kanya. Nakalugay ang buhok niya. Manjari dahil madalas na nakapuntayo siya sa trabaho. Pagbaba niya, napatingin si Alden na tila sandaling nawala ang sasabihin. Pwede bang umatras muna ako? Bakit? Hindi ako handa. Namumulang saat nito. Ano bang problema? Mas maganda ka sa inaasahan ko. Napailing siya pero hindi niya napigilang mamula. Sakay na tayo bago pa makbago ang inisip ko. Habang nasa biyahe sila papuntang Batangas ay mahinang pinatuktok nito ang radyo. Kinakabahan ka ba? Konti lang. Ako din Ikaw hindi ka mukhang kinakabahan. Sayo ako kinakabahan sa sobrang ganda mo. Huwag mo akong bulahin. Ako, marunong mambola. Talaga lang ha? Lagi akong nagsasabiing totoo. Kaya nga delikado ka Pagdating nila sa restaurant, tanaw ang dagat. Nakapwesto ito sa may mataas na bahagi ng Batangas. May mga ilaw na dilaw at mahinang ilaw ang kandila sa bawat mesa. Tahimik ang lugar, piling-pili ang mataw. Napawang ang labi ni Andrea. Grabe ang ganda. Kulang pa, ano pa ang kulang? Ikaw sa tabi ko. Ang chisi mo. Sabi ko nga hindi ako marunong mambola Hinatid siya ni Alden sa mesa malapit sa railing kung saan tanaw ang dagat. Umupo sila ang makaharap. Good evening sir. Ma'am. Agad binatiing waiter sa kanila. Umorder si Alden ng steak para sa kanya at seafood pasta para kay Andrea. Ang mahal siguro nito. Dati natin to. Ako ang nagyaya. Hindi ka magbabayad. Hindi ako sanay na ginagastusan Masanay ka din dahil araw-arawin ko to. Huwag mo akong sanayin sa bagay na baka mawala. Hindi kita planong pakawalan. Habang hinihintay ang pagkain, tahimik silang nakmamasid sa dagat. Anong iniisip mo? Hinawakan ni Alden ang kamay niya nang makitang nakatulala. Iniisip ko kung tama ba to. Patanong sagot. Hindi ko alam Ako, alam ko kung ano. Masaya ako at alam kong tama yung ginagawa ko. Ganun lang. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya hindi. Naramdaman niya ang pag-init ng dibdib niya. Huwag mo akong gawing dahilan ang kaligayahan mo. Hindi kita ginagawang dahilan. Pinipili kita. Saktong dumating ang pakain nila. Habang kumakain, nakbiro si Andrea ang tikman ang steak ni Alden. Mas masarap to sa pasta ko. Gusto mong palitan? Pwede ba? Walang pag-atubili na pinakpalit ni Alden ang plato nila. Ganun ka ba talaga na mapagbigay? Depende kung sino ang kaharap. Delikado ka talaga. Biglang nadulas ang tinidor niya at muntik mahulog ang pakain sa mesa. Hoy, relax ka lang. Ikaw kasi ako na naman. Pareho silang natawa. Sa gitna ng tawanan, biglang natahimik si Alden. Andrea, salamat. Para saan? Sa pagpayak na makasama kita ngayon. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin pagkatapos nito. Ako din Pero nandito pa rin tayo kasi gusto natin. Unti-unti inabot ni Alden ang kamay niya sa ibabawng mesa. Hindi siya umiwas. Ramdam niya ang init ng palat nito. Mahal kita, Andrea. Alam mo iyon diba? Tumigil ang mundo niya sa sandaling iyon. Alden, huwag mo munang isipin ang problema. Huwag mo munang isipin ang bukas. Ang mahalaga ngayon ay masaya tayong pareho. Hindi ganun kadali. Pero ngayon, pwede ba akong maging masaya, kasama ka? Natahimik siya. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Pagkatapos kumain ay naglakat sila sa gilid ng dagat. Hinayaan niyang hawakan ni Alden ang kamay niya. Hindi ko naalala kung kailan ako huling tumawang ganito. Baka kasi masyado kang seryoso sa buhay. Hindi. Maling tao lang ang kasama ko. Huwag mong pagsalitaan ganun ang asawa mo. Hindi ko siya sinisiraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Masakit pa rin iyon. Hindi na ako babalik doon.
Sigurado ka ba? Mas sigurado ako sayo Huminto siya sa paglalakat saka ito hinila. Alden, huwag kang ganyan, hindi, ikaw ang pinipili ko. Saglit na napapikit siya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw at sa harap ng dagat ng Batangas, mas lalong na in love si Andrea sa lalaki. Sa paraan ng paktawan nila, sa simpleng kulitan, sa palitan ng pakain, sa pahawak ng kamay at sa mga salitang tila totu sa sandaling iyon. Pero sa likod ng kilik at tawanan, may anino pa rin ang katotohanan. At kahit gaano kaganda ang gabi sa Batangas, alam ni Andrea na hindi sapat ang ganda ang tanawin para takpan ang komplikadong bukas na nahihintay sa kanila. Pero hindi inaasahan ni Andrea sa pag-uwi nila ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumukulok at kumikidlat sa kalangitan habang papalayo ang sasakyan ni Alden mula sa restoran na kanilang pinanggalingan. Basang-basa ang kalsada at halos wala nang makitang malinaw dahil sa buhos ng ulan. Sa loob ng kotse ay tahimik si Andrea. Nakatingin siya sa bintana habang pinakmamasdan ang ngapatak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Delikado na mag-drive pabalik ngayon. Madulas ang daan. Oo nga parang lalong lumalakas ang ulan. May ilang segundo ang katahimikan. Naroon ang bigat ng sitwasyon at hindi lamang dahil sa ulan kundi dahil sa kung ano ang maaring mangyari kapag hindi sila umuwi. May malapit na hotel dito. Dun na muna tayo magpapalipas ang gabi. Ayokong isugal ang kaligtasan mo. Sigurado ka? Mas sigurado ako na ayokong may mangyaring masama sayo. Hindi siya tumutol. Isang maliit ngunit elegante na hotel ang kanilang tinuluyan. Tahimik ang lobby at ang tunok ng ulan ang nagsisilbing background ang gabi. Magkatabi silang naglalakad papunta sa elevator. Parehong hindi makatingin ang diretso sa isa't isa. Sa lupa lang elevator, ramdam na ang tensyon. Andrea, kung hindi ka komportable, pwede akong matulog sa sofa. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Hindi ako takot sa'yo, Alden. Natatakot lang ako sa sarili ko. Bakit naman? Kapag kasi kasama kita, nanghihina ako Tumigil ang elevator kasabay ng pagbukas ng pinto. Pagpasok sa kwarto, agad nilang narinig ang malakas na ulan. Malinis at maayos ang silid. May isang malaking kama sa gitna. May maliit na sofa sa gilid at malambot na ilaw na nagbibigay ng mainit na ambience. Inilapak ni Alden ang kawat sa mesa. Magpahinga ka muna. Mukhang napagod ka sa biyahe. Ikaw din. Nakatingginan sila. May kung anong hindi masabi. Parang ang daming gustong aminin pero pareho silang nagpipigil. Naglakad si Andrea papunta sa bintana. Pinakmamasdan niya ang madilim na kalangitan. Ang lakas talagang ulan. Parang ayaw tayong pauwi Bahagya siyang napatawa. Ikaw talaga. Lumapit si Alden sa kanya. Hindi siya agad kumilos. Tumayo lang ito sa likod niya at sapat lang ang layo para hindi ito maging bastos. Pero sapat din ang lapit para maramdaman ang init ng presensya niya. Andrea, may gusto akong sabihin. Ano, hindi ko alam kung kailan nagsimula pero alam kong seryoso ako sayo. Nanikip ang dibdib niya. Alden, alam kong magulo ang buhay ko. Alam kong may mga bagay pa akong dapat ayusin pero hindi ko kayang magsinungaling sa nararamdaman ko. Unti-unti siyang humarap. Magkalapit na sila ngayon. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis at malakas. Natatakot ako noong nalaman ko ang tungkol sa inyong dating asawa mo. Pakiramdam ko mali ang lahat. Hindi na kami at matagal nang wala. Magkasama lang sa papel, walang pagmamahal. Hindi na nagsasama, pero kasal pa rin kayo. At responsibilidad ko yun. Hindi kita gustong ilagay sa alanganin pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko planong mahalin ka, hindi ito kasama sa pangarap ko. Napaluha si Andrea. Ano bang pangarap mo? Tanong ni Alden habang hinahaplos ang pisngi niya. Makaipon. Matulungan ang pamilya ko, makaroon ang tahimik na buhay. Pwede namang kasama ako doon habang ginagawa mo yun. Natahimik siya. Unti-unti inabot ni Alden ang kamay niya. Hinawakan lang nito iyon ang marahan. Hindi kita mamadaliin, Andrea. Pero sana huwag mong ipakait sa sarili mo ang maging masaya. May ilang segundo silang nakatitigan hanggang sa kusang pumikit si Andrea nang maramdaman niya ang paglapat ng mukha ni Alden. Dahan-dahan siyang hinalikan nito.
Isang halik na hindi marahas pero marahan at may kakaibang epekto sa kanya. Nang magiwalay ang kanilang ngalabi, pareho silang humihinga ng malalim. Alden, sabihin mo lang kung ayaw mo. Saglit siyang nakisip ngunit sa halip na umiwas, siya ang muling lumapit. Muli silang nahalikan. Mas matagal, mas puno ng damdamin. Ang nga kamay ni Alden ay nasa buwang niya hanggang sa humaplos ito sa ibang parte ng katawan niya. Unti-unti silang naupo sa gilid ng kama. Hindi sila nagsasalita. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa tibok ng puso nila. Humiga si Andrea nakatingin sa kisame. Sumunod si Alden na sobrang dikit sa kanya. Pwede ba kitang yakapin? Mahinang tumanggo siya. Marahan siyang hinila nito palapit. Niyakap siya ang mahigpit ngunit maingat. Parang natatakot na masaktan siya. Bakit parang ikaw ang kinakabahan? Kasi ayokong magkamali eh. Hindi tayo nagkakamali dahil nagmamahalan tayo. Hindi kita sasaktan. Pinikit niya ang mata niya. Nilapit ang mukha sa dibdib ng lalaki. Sana toto. Ipaglalaban kita Andrea. Hindi kita gagawing lihim. Nananatili silang magkayakap. Habang lumalakas ang ulan sa labas. Mas lalo namang tumitibay ang yakap ni Alden kay Andrea. Hanggang sa naramdaman ni Andrea ang marahang paghaplos ni Alden sa katawan niya. Bahagyang napatinggala siya pero walang pagdadalawang isip na sinakop ni Alden ang labi niya. Hindi naman siya umangal at tinugon ang halik ni Alden na mas lalong lumalim. Pwede ba? Malambing na saat ni Alden habang nakahawak sa damit niya. Tumanggo naman siya doon na hinubat ni Alden ang damit niya. Mabilis siyang kinababawan ni Alden at marahan na sinakop ulit ang labi niya kung saan-saan napupunta ang kamay nilang dalawa. Tanging hininga ang maririnig sa paligid. Aray, masakit na napadaing si Andrea nang subukan siyang pasukin ni Alden. Iyon ang unang beses niya kaya masakit para sa kanya. Hinakan ni Alden ang labi niya. Dadahan-dahanin ko. I'm sorry baby. Bulong nito na ikinatango niya. Habang tumatagal ang paksayaw ni Alden ay nararamdaman ni Andrea ang kakaibang pakiramdam hanggang sa tanging daing at hininga ang naririnig sa apat na sulok ng kwartong iyon. Ilang buwan ang lumipas, mas lumalim ang pagsasama nila at nak-level up na. Patuloy ang lihim na pakikita nila sa inupahang bahay ang lalaki sa isang tahimik na subdivision. Dun sila malaya. Dun walang matang mapanghusga. Dun sila lang. Tahimik ang gabing iyon sa kanila. Nakaupo sila sa sala habang nakahiga ang ulo ni Andrea sa kandungan ni Alden habang nanonood ng K-drama sa TV. Kung alam ko lang na ganito kaalaga, sana nun pa kita nakilala. Kung nun mo ako nakilala, baka hindi pa ako handa para sayo. Handa ka na ba ngayon? Ginagawa ko ang lahat para maging handa. Malambing na sagot nito habang hinahaplos ang buhok niya. Bumangon si Andrea at umupo nga tuwid, pero hinila siya ni Alden. Pinahiga at kinababawan. Hinaplos nito ang piski niya at pinupok ng halik-salik niya. Alden, ilang buwan na. Kailan mo ba ayusin ang tungkol sa inyo? Hindi, pagod na akong magtago. Hindi kita tinatago. Hindi ba? Kapag may tumatawag, lalabas ka. Kapag may nagtatanong, kaibigan lang ako. Hanggang kailan? Sinupsop ni Alden ang mukha sa leg niya. Inaayos ko na. Hindi ganun kadali. Ano ba ang mahirap? Magfa-file ka lang naman ni ka-annulment eh. Hindi mo na siya mahal diba? Hindi na bab. Sigurado ka? Hindi agad nakasagot si Alden hanggang sa sunod-sunod itong tumanggo. Naksalubong ang kilay niya. Napapangiting hinaplos ni Alden ang dibdib niya at takmang pipisilin iyon nang biglang may narinig silang pagbukas ang gate. Napalingon si Alden. May inaasahan ka bang bisita Glenda? Wala naman. Sunod ay mabibigat na yabak papalapit sa pinto ang naririnig nila. Naksalubong ang nakilay ni Alden. Sino ba yon? Hindi natapos ni Alden ang sasabihin nang bumukas ang malakas ang pinto. Tumambat sa kanila ang isang babaeng matangkat. Maayos ang pananamit pero nakaalap ang nga mata sa galit. Si Maymay. Ang asawa ni Alden. Nakita ni Maymay na nakapatong si Alden sa babae. So ito pala ang dahilan. Galit na saat ni Maymay. Namik ang katawan ni Andrea. Napatayo naman si Alden. Maymay, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Tumitik si Maymay kay Andrea mula ulo hanggang paa. Ikaw, ilang banyo ang ginagawa ang kataranduhang ito, maam? Hindi ko huwag mo akong tawaging maam. Maymay, makinig ka muna, manahimik ka. Ang kapal ang mukha mo.
At sinampal pa nito si Alden. Saka ito lumapit kay Andrea. Alam mo bang may asawang lalaking yan? Alam ko. Alam mo, sinabi niya sa akin na hiwalay na kayo na wala na. Wala na, pero hindi pa rin niya ako pinapakawalan. Wala na, pero nandiyan pa din ang singsing sa daliri niya. Napalingon si Andrea kay Alden, dun niya lang napansin ulit ang singsing sa daliri nito. Araw-araw kasi ay wala doon ang atensyon niya. Kung magtatalik man sila ay wala itong suot na. Nanikip ang dibdib niya. Alden, hindi nakatingin si Alden. Hindi ko pa natatanggal. Hindi mo pa natatanggal kasi hindi mo pa kayang tapusin. Asik ni Maymay. Lumapit si Maymay kay Andrea hanggang halos makalapit na ang kanilang mukha. Alam mo ba kung gaano ako nagpapakatanga para sa lalaking ito? Hindi ko intensyon. Hindi natapos ni Andrea ang sasabihin dahil pumaling sa kabila ang mukha niya dahil sa lakas ang sampal ni Maymay. Umalingaw-ngaw iyon sa buong sala. Napahawak si Andrea sa pisngi niya. Maymay, tama na. Hindi pa ako tapos. Tinulak nito si Alden at hinila niya ang buhok ni Andrea. Bitawan mo ako. Umiyak na sigaw ni Andrea. Ang kapal ang mukha mong pumasok sa buhay namin. Tinulak niya si Andrea sa sofa. Alden. Nakatayo lang si Alden tila nabigla sa nangyayari. Maymay, huwag. Lumapit ka pa at mas lalong lalala ang gagawin ko sa kanya. Hinablot ni Maymay ang bag ni Andrea at tinapon sa sahig. Ito ba ang pinakpalit mo sa akin, Alden? Hindi ito tungkol sa kanya. Pero naputol ang sasabihin ni Alden nang muling magsalita ang asawa. Hindi, nakikita ko kayong dalawa. Lumuhot si Andrea. Nanginginig sa takot. Hindi niya inaasahan na ganun ang mangyayari. Hindi ko ginusto ang ganito. Hindi ko alam na kayo pa. Pero pinili mong pumasok. Muling lumapit si Maymay at tinulak si Andrea. Natumba siya sa sahig. Tama na. Tama na. Nasaan ang hiya mo ha? Naniniwala lang ako Maymay. Naniwala lang ako. Napatingin si Andrea kay Alden. May luha sa mata niya. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mong sinabi mong wala na kayo na matagal na kayong hiwalay Sagutin mo siya, Alden. Kabuntong hiningang tiniknan ni Alden si Maymay. Maymay, matagal na tayong hindi okay. Hindi na natin mahal ang isa't isa. Pero hindi tayo hiwalay, Alden. You never feel it an annulment kasi umasa ako na mayos pa. Pero akala ko lang pala. Namumula ang mukha ni Maymay dahil sa galit. Alden, bakit hindi mo masabi na hindi ratso, Andrea? Kasi hindi niya kaya. Sagot ni Maymay. Muling hinatak ni Maymay si Andrea. Akala mo ba panalo ka na? Mang-aagaw ka. Hindi ko siya inagaw. Inagaw mo ang lahat. Kabit ka. Muling tumas ang kamay ni Maymay. Sa pagkakataong iyon, hindi ulit nakaiwas si Andrea. Nakaupo siya sa sahig habang umiyak. Nasasaktan siya lalo na nang makitang nakatingin lang si Alden sa kanya at hindi man lang nagawang ipagtanggol siya. Alden, tulungan mo ako. Iyon ang sandaling pinakamasakit. Hindi ang sampal. Hindi ang pagtulak ng babae. Hindi ang galit na nakikita dito. Kundi ang makita ang lalaking pinapaniwalaan niyang magtatanggol sa kanya. Nakatingin lamang. Parang hindi alam ang gagawin. Parang natatakot na makagawa ang isang bagay. Alden, Maymay, tama na. Ngayon ka magsasalita. Hindi ko ginusto na masaktan ka pero ginawa mo. Alden, sagutin mo ako. Si Andrea na ang nagsalita. Tumayo si Andrea kahit nanginginig. Mahal mo ako diba? Ako ang pipiliin mo. Ipaglalaban mo ako. Natahimik si Alden. Ang katahimikang iyon ang pumatay sa huling pag-asa ni Andrea. Malakas na tumawa si Maymay. Narinig mo, wala diba? Hindi ka magawang ipagtanggol ang lalaking yan. Mahal ka? Yan ba ang mahal? Lumapit si Maymay kay Alden. Sabihin mo sa harap ko, iwan mo ba ako para sa kanya? Hindi makatingin si Alden sa dalawang babae. Hindi ganun kasimple. Hindi ganun kasimple. Napatawa si Andrea, ngumapait. Galit na tinignan niya ang lalaki. Ilang buwan mo akong pinaniwala na tapos na. Na ako ang pipiliin mo. Andrea. Mahal kita. Pero hindi mo ako kayang panindigan. Natahimik si Alden. Lumayas ka sa bahay na to dahil isa ka lang kabit. Parang kutsilyo tumarak ang salitang iyon sa kanya.
Sobrang nasasaktan siya. Gusto niyang makuwala at paksampalin si Alden. Bago umalis ay hinarap niya ang lalaki. Alden, alam mong nananahimik lang ako sa salon. Pumasok ka at ginulo mo ang buhay ko, nandoon lang ako. Malaya at masayang nagtatrabaho. Pinilit mo ang sarili mo. Pinaniwala mo akong tapos na at inaayos na ang annulment. Pina-inlove mo ako sayo. Binigay ko ang lahat Kahit ang iniingatan ko ang 27 years. Ang kapal mo. Lumapit siya kay Alden kahit masakit ang katawan niya. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Totoo ba ang lahat ni sinabi mo sa akin? Totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko tinatanong ang nararamdaman mo. Tinatanong ko kung totoo ang sinabi mo. Natahimik ulit ito na ikinainit ng ulo ni Maymay. Sumagot ka. Hindi pa kami tuluyang hiwalay. Parang gumuho ang mundo ni Andrea. Ibig sabihin habang kasama mo ako ay may pag-asa pa kayo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang lakas mong magsabiing mahal mo ako pero hindi mo alam kung kaya mo akong piliin. Narinig mo na ang sagot niya kaya umalis ka na. Tinulak siya ni Maymay pero nagawa niyang ibalansa ang sarili. Alis ako Maymay. Huwag mo akong itulak na para bang kasambahay mo ako. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag niya sa sahig. Sinubukan pa siyang pigilan ni Alden. Andrea, huwag kang umalis. Walang ekspresyon na tinignan niya ang lalaki. Naroon ang pagsusumamo sa mukha nito. Ngayon mo lang ako pipigilan. Mag-usap tayo. Nag-usap na tayo. Ilang buwan na ang chance mong sabihin lahat pero wala kang sinabi. Lumabas ka na. Galit na singhal ni Maymay. Alis ako hindi dahil pinapalayas mo ako kundi dahil ngayon ko lang nakita kung gaano ako kababa sa sitwasyong ito. Andrea, please, bitawan mo ako, Alden. Tama na to. Hindi mo na ako mabibilok pa. Naglakat siya pero huminto siya sa may pintuan. Alam mo ba ang pinakamasakit, Alden? Hindi yung sinaktan ako ang asawa mo kundi yung nakita kong kaya mo pala akong hayaan na masaktan. Muling natahimik si Alden. Napayuko hindi ito nakalapit at sa katahimikang iyon, tuluyang nabasak ang puso ni Andrea. Lumabas siya ang bahay ang mag-isa. Sa likod niya, naiwan ang dalawang nagsisigawan. Naiwan ang lahat ng kasinungalingan, naiwan ang lalaking hindi marunong ipaglaban siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, malinaw na malinaw kay Andrea ang totoo. Hindi sapat. Ang mahal kita kung wala itong lakas na ipaglaban ka. Madilim ang kalsada nang makalabas si Andrea ang subdivision. Wala siyang dalang payong. Wala siyang malinaw na pupuntahan. Nanginginig ang tuhod hindi lang sa sakit ng katawan kundi sa bigat ng lahat ng nalaman. Huminto ang isang tricycle sa harap niya. Miss, okay ka lang ba? Oh, pahatid po sa highway. Umupo siya sa likod, yakap ang bag niya. Sa bawat pag-alok ng tricycle, sumasakit ang braso at tagiliran niya dahil sa paulit-ulit na pagtulak ni Maymay kanina. Pero mas masakit ang paulit-ulit na eksena sa isip niya. Ang katahimikan ni Alden, ang hindi niya paglapit at hindi niya pagpili at ipaglaban siya. Mahina siyang napatawa pero may kasamang luha. Hindi ako ang pinili na hindi man lang ako nagawang ipaglaban. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa salon. Nasa maliit niyang apartment. May pasa sa pisngi at braso. Namamaga ang labi niya. Namumula ang nga mata sa kakayak. Napatingin siya sa pinto nang may kumatok sa pinto. Andrea, ako, to. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Si Kilin Alcantara ang kasamahan niya sa salon ay napahawak agad sa bibig nang makita siya. Diyos ko, sinong gumawa nito sayo? Ako rin naman ang may kasalanan Huwag kang maksalitang ganyan. Pumasok si Kailin at nilapak ang dalang lugaw. Sino yung asawa? Tahimik na tumango si Andrea. Nasaan si Alden? Nandun kung nasaan ang bahay niya at hinayaan ka. Parang hindi niya alam kung sino ipagtatanggol niya Hindi niya ako pinaglaban kay Lynn, tulad ng lagi niyang binibida. Pinili niya ang asawa niya. Oh. Muling pumasak ang luha ni Andrea. Pero makalipas ang ilang araw, nag-message si Alden. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot. Tumawag ito. Hindi niya sinagot.
Hanggang isang hapon habang pauwi siya mula sa salon, nakita niya si Alden sa labas ng apartment niya. Andrea, bakit ka nandito? Mag-uusap tayo please. Ano bang pag-uusapan natin? Let me explain please. Alam ko na ang kailangan kong malaman. Hindi totoo ang iniisip mo. Ano bang iniisip mo na mas pinili ko siya? Hindi ba? Sinubukan mo ba akong ipagtanggol? Hindi Alden, nagulat ako. Hindi ko alam ang gagawin Pero alam mo kung sinong hahabulin kapag may alis. Andrea, hinabol mo ba ako? Hindi din ito sumagot na pabuntong hininga si Alden. Matagal nang alam ni Maymay ang tungkol sayo. Ano? May hinala na siya. Nakita niya ang nga resibo, messages natin. Sinundan niya ako nung gabing iyon. Hindi aksidente ang pagdating niya. Hindi. Ibig sabihin, gusto niya akong mahuli. Gusto niya akong pumili at pinili mo siya. Hindi ganun kadali. Ano ang mahirap Alden? Sabihin mong mahal mo ako at iwan mo siya. Sinusubukan pa niyang ayusin ang relasyon namin. Parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo ni Andrea. Inayos niya. Akala ko ba wala na? Ako ang nagsabi niyon. Kasi iyon ang gusto mong paniwalaan ko. Tahimik na yumuko si Alden. Hindi pala malamig ang pagsasama niyo. Hindi pa pala tapos. Magulo na at hindi ko na siya mahal. Ikaw lang nagpapagulo. Alden, sa nakikita ko, mahal ka pa niya Alam kong mahal mo pa rin siya. Hindi mo nga nagawang ipaglaban ako sa kanya tulad ng araw-araw mong sinasabi. Napailing si Andrea habang, akala ko ako ang bagong simula mo. Mas mahal kita, pero mahal mo pa rin siya. Hindi ko alam. Yan ang totoo. Hindi mo lang alam. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Inday, wala akong karapatan. Alden, Andrea, sa kahit anong anggulo na tignan, ako ang mali. Ginagawa mo akong kabit. Niloko mo ako. Hindi kita niloko tungkol sa nararamdaman ko. Pero niloko mo ako sa katotohanan. Tahimik ang paligid. May mga batang naglalaro sa malayo. Parang normal ang mundo pero para kay Andrea, gumuho ang lahat. Matagal na palang alam ang asawa mo pero nanahimik siya. Umaasa siyang matatauhan ako at hindi ka natauhan. Hindi ko kayang iwan ka pero kaya mo akong hayaan na masaktan. Napatungo si Alden. Kaya mo akong gawing pangalawa. Hindi kita ginawang pangalawa. Ano ba ang tawag sa babaeng tinatago na walang karapatan na hindi kayang ipakilala? Sabihin mo, Andrea, sabihin mo, ayoko kasi alam mong totoo. Alam mo, Alden, hindi ako galit kay Maymay. Mas galit ako sa sarili ko dahil pinili kong pumasok sa sitwasyon na alam kong mali. Hindi mo alam ang lahat nun pero alam kong kasal ka. At ngayon malinaw na. Hindi mo ako minahal ang buo. Mahal kita, Andrea. Kung mahal mo akong buo, hindi ako magiging lihim sa iba. Kung mahal mo ako ang buo, hindi mo hahayaan na ibang babae na manakit sa akin habang nakatingin ka lang. Sinasabi ko na sayo, nagulat lang ako. Hindi ka nagulat, natakot ka, natakot nga ako. Kanino? Sa kanya o sa desisyon mo? Hindi nakasagot si Alden. Tumayo si Andrea. Pagod na ako, Alden. Anong ibig mong sabihin? Pagod na akong maging babae na nahihintay kung kailan siya pipiliin. Bigyan mo ako oras. Ilang buwan pa? Ilang taon pa? Ayusin ko agad. Hindi ko na problema kung ayusin mo. Andrea, please. Hindi ako ang asawa mo. Hindi ako ang dapat mong pakiusapan. Umuwi ka na sa kanya. Hindi ko kaya. Hindi please. Kaya mo kasi hindi mo naman ako kayang piliin Lumapit siya sa pintuan ng apartment. Alam mo ba kung anong pinakamahirap tanggapin? O ano na hindi akong espesyal para sayo? Isa lang akong pahinga mo. Isang takas sa magulong araw mo. Hindi totoo yan. Kung hindi, sana. Nun pa ako ang pinanindigan mo, sabi ni Andrea. Huminto siya sandali. Mahal kita, Alden pero mas mahal ko ang sarili ko. At ngayon pipiliin ko ang sarili ko. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Sa labas naiwan si Alden. Hawak ang nga salitang huli na. Sa loop si Andrea ay napaupo sa sahig. Umiyak pa rin. Pero iba na ang sakit. Mas malinaw, mas matalim pero mas toto. Hindi siya ang pinili. Wala siyang karapatan at hindi siya ang minahal ngubuo. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tinanggap niya ang katotohanan kahit masakit, kahit mabigat.
Dahil minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang umalis sa taong mahal mo kapag alam mong hindi ikaw ang pinili. Tahimik ang apartment ni Andrea ang araw na iyon. Nakatayo si Alden sa labas ng pinto. Ilang minuto matapos iyon isara ni Andrea. Hindi ito kumatok at hindi ito nagsalita. Sa unang pagkakataon, wala siyang lakas para ipaglaban ang sarili niya. Sa loop, nakasandal si Andrea sa pinto na umiyak. Alam niyang naroon sa labas si Alden dahil kaninang aktong lalabas siya nang makita ito. Kaya muli siyang pumasok at sinara ang pintuan. Tama na, tama na. Kinabukasan ay muling bumalik si Alden. Andrea, buksan mo naman. Makusap tayo. Wala na tayong pag-usapan. Hindi ganito ang gusto ko, Inday. Pero ito ang ginawa mo. Mahal kita, Inday. Sana kahit iyon lang paniwalaan mo. Huwag mo nang gamitin ang salitang yan. Hindi ko na kayang marinig yan. Pwede pa naman neting ayusin diba? Anong ayusin? Yung dignidad ko, yung tiwala ko, nagkamali ako. Hindi lang yan pagkakamali, Alden. Desisyon yan. Pinili mong manahimik. Pinili mong hindi ako ipagtanggol. Pinili mong lokohin ako. Natahimik si Alden sa labas. Umalis ka na. Hindi ko na kayang makita ka. Tinataboy na kita at sa pagkakataong ito sigurado na ako. Wala ka nang babalikan pa. Hindi na ito sumagot. Ilang sandali pa narinig ni Andrea ang ngayabak palayo at doon tuluyang natapos ang lahat sa pagitan nila. Samantala sa bahay na minsang pinaksaluhan ni Alden at Maymay, nakatayo si Maymay sa gitna ng sala. May magakahon sa paligid. Nilalagay niya ang gamit niya isa-isa. Maymay, huwag naman ganito. Ano pa ang dapat kong gawin? Mahintay ulit ha. Nakpatuloy ito sa pag-ayos nang hindi tumitingin si Alden. Pwede pa nating subukan. Ilang beses na kitang sinubukan, Alden. Nagkamali ako, Maymay. Hindi lang isang beses. Yumuko si Alden at kumuyom ang kamay. Alam ko na nun pa. Naramdaman ko na may iba ka pero pinipili kong manahimik. Bakit? Kasi mahal pa kita. Iniisip ko na baka matauhan ka. Baka makita mo na nandito pa rin ako. Nandito ka pa rin. Maymay? Pero hindi mo din ako pinili. Pero mas minahal mo din siya. Hindi ko alam. Ang gusto ko nun. Nawala ang pagmamahal ko sa'yo at nahanap ako ang pupuno sa pagkukulang mo. Yan ang problema. Hindi mo alam. At habang hindi mo alam, may mga tao nasasaktan. Hindi ko na kayang mabuhay na may duda, Alden. Hindi ko na kayang isipin kung sino ang kasama mo kapag wala ka. Maymay, please, hindi ako aalis dahil sa kanya. Aalis ako dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nawasak ang tiwala ko. At kapag wala ng tiwala, wala nang maitatayo. Naubos na ako, Alden. Lumapit siya kay Alden. Pinatawad na kita maraming beses, pero hindi ko na kaya ngayon. Mahirap kalimutan ang lahat ng ito. Mahal pa kita, Alden, pero mas mahal ko ang sarili ko. At sa mga salitang iyon, kinuha ni Maymay ang huling kahon at naglakad palabas ng bahay. Naiwan si Alden sa gitna ng sala. Makalipas ang ilang linggo ay umuwi si Andrea sa probinsya. Tahimik ang hangin, amoy palay at lupa. Ibang-iba sa Maynila na puno ng alaala. Sinalubong siyang kanyang ina sa harap ng maliit nilang bahay. Anak, ang payat mo. Iyon agad ang bungat niya. Okay lang po ako ma. Sigurado ka. Hinaplos nito ang piski niya. Dito na muna ako ma. Gaano katagal, hanggang sa maging maayos ako. Sa probinsya, mas mabagal ang oras, mas tahimik ang gabi. Doon unti-unti niyang hinayaan ang sarili na magilom. Isang hapon habang naglalakad siya sa tabing ilog, may lalaking lumapit. Andrea. Napalingon siya. Nakilala niya ang lalaki. Ito ang kababata niya, ang first love niya. Nasaktan siya nun nang maka-girlfriend ito. Kasabay din niyon ay ang pagpunta niya sa Maynila. Seth Fedelin, kailan ka pa bumalik? Ilang linggo na, hindi ka nagsabi. Hindi ko alam kung paano Saka baka busy ka din. Naglakad sila. Nang makatapi, mukhang marami kang pinagdadaanan Halata ba, sa mata mo, bahagyang napangiti siya. Seth, naniniwala ka ba na hindi sapat ang pagmamahal? Depende. Kahit mahal niyo ang isa't isa, kung mali ang simula, bumuntong hininga siya at malungkot na tinignan ito.
Nakmahal akong taong hindi pa malaya. At nasaktan ka, kaya ka umuwi dito. Oh, minahal ka ba? Oh, pero hindi buo ang pagmamahal para ipaglaban ako. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka. Pero kasalanan ko na pumasok ako sa ganoong sitwasyon. Ang mahalaga umalis ka at pinagsisihan yun. Dahil pinili ko ang sarili ko. At doon magsisimula ang tama. Sa sumunod na mga buwan, mas naging madalas ang pakikita nila Andrea at Seth. Hanggang sa nakpupunta na si Seth sa bahay nila at umamin sa kanya. Hindi kita minamadali, Inday. Salamat, Seth. Alam ko may sugat ka pa sa nakaraan mo. Unti-unti na ako nahihilom. Hindi ako maghihintay. Seth, bakit ako? Kasi ikaw iyon eh. Simple lang ang gasalita nito pero ramdam ni Andrea ang malakas na kabog ng puso niya. Unti-unti natutunan ni Andrea na ngumiti ulit. Isang araw, may hindi inaasahang bisita ang pumunta sa probinsya. Si Alden. Nakatayo siya sa labas ng bahay nila kaya lumabas si Andrea. Bakit ka nandito? Para humingi ng tawad. Natahimik si Andrea. Habang nakatingin kay Alden, inaamin niyang nakaramdam siyang ng kirot sa dibdib, pero hindi na dahil mahal niya ito kundi naalala niya ang kabaliwan niya nun. Nahiwalay na kami ni Maymay. Alam ko dahil humingi na din siya ng tawad sa babae nun. Pero hindi dahil sa'yo dahil sa akin. Sinira ko ang tiwala niya. Sinaktan kita at sa huli pareho kayong nawala. Anong gusto mong mangyari ngayon? Wala. Gusto ko lang sabihin, nagsisisi ako. Pinatawad na ako ni Maymay pero hindi ibig sabihin na babalik pa kami sa dati. At kaya ka nandito para hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Pinatawad na kita. Ayaw niyang magtanim ng galit. Hindi ibig sabihin naman na pinatawad niya ito ay kakalimutan niya na ang lahat. Napatingin ito kay Andrea. Talaga? Pero hindi ibig sabihin niyon. Babalik ako. May iba na ba? Malungkot na tanong nito. May taong handang mahalin ako ng tama. Masaya ka ba? Masaya ako at unti-unting humihilom. Mabuti naman. Sana nun pa ako natutong pumili. Minsan kailangan mo nang mawala ang lahat bago tayo matuto. Patawad Andrea. Salamat sa pahingiing tawad. Naglakad na palayo si Alden. Hindi na siya hinabol ni Andrea. Hindi na siya umiyak. Sa halip, naglakad siya papunta kay Seth. Okay ka lang? Agad na tanong nito habang hinahaplos ang pisngi niya. Oo naman. Sigurado ka? Oo nga. Okay na ako. Handa ka na ba sa pagkakataong tama? Simulan natin ngamayos. Simulan na tama. Lumipas ang nga buwan nang tanggapin ni Andrea si Seth. Sa piling ni Seth, natutunan ni Andrea kung paano mahalin en hindi nagtatago. Walang takot, walang kahati, walang alinlangan. Dahan-dahan niyang nabuo ang sarili. Hindi dahil may sumalba sa kanya kundi dahil pinili niyang bumangon at may taong sumabay sa bawat hakbang niya. Isang simpleng kasalan sa ilalim nga punong mangga ang naging saksiing bagong yugtoing buhay niya. Ngumiti siyang tunay, malaya sa kahapon ang nakaraan. Love is not just about feelings. Hindi sapat ang mahal kita kung walang paninindigan, katotohanan at respeto. You can love deeply and still be wrong. Minsan kahit totoo ang nararamdaman, kung mali ang simula, magiging masakit ang wakas. Andrea learned that self-respect must always come first. Hindi pwedeng ipagpalit ang dignidad para lang sa pagmamahal. And in the end, true love is peaceful, not secret. Ang tamang pagmamahal, hindi ka tinatago, hindi ka pinaghihintay at hindi ka ginagawang option. Real love chooses you fully, openly, and without fear. At diyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito.